Hoy! So, ito na nga. So, ito na nga. Ano yung nabalitaan ko, Jumaline? Nagtraslasyon ka daw nung 9? Kailan yun? Sorry. Yes. Yes. Nagpunta ako ng traslasyon sa Quiapo, Manila. Bakit? I mean, wow. Pero like, di ba first time mo? Oo, first time ko kasi. Bakit ko nga ba yun ginawa? Yun ang tanong. Like, matagal mo na siyang gusto, gano'n, tapos ngayon ka lang nagka-chance. Parang ganun nga. Kasi gusto kong, passion ko kasi mag-picture, guys. High school pa lang ako. Gusto ko mag-picture talaga. Tapos, nung nag-start ako ng high school ako, yung picture ko, sabi ko, bakit parang walang emotions tong picture ko? Oo. Tapos, ngayon, ang passion ko na ngayon, mag-picture ng may mga emotions ng tao. Ganon. Yung pag, itong Ang picture na tanong, nagka-emotion ba yung kuha mo, no? anong tawag dito? So, ngayon, either protesta or mga parade na ganyan. Exciting. So, sinabi ko sa boss ko, kay Sir Emperor, sabi ko talaga sa kanya, Sir Emper, papuntahin mo ako sa traslasyon, magpi-picture ako. Gagalingan So, ko. hindi ka nagpaalam. Sinabi mo lang, papuntahin mo ako. Oo, sabi ko talaga, papuntahin mo naman ako. Tapos sabi ko, magpi-picture ako. Tapos gagalingan ko, ganyan-ganyan. Sabi ko, exciting kasi yon. Yun lang. Bakit ako pumunta doon? Kamusta? Hindi ka natakot? Like, kasi 'di ba like madaming tao, tas 'di ba laging may stories na naiipit or nadadala ka nung once na magkamali ka ng pwesto, madadala ka na tas di ka na makakalabas doon sa crowd. Actually, talagang may experience ako na binibit-bit sa stretcher sa harap ko. Oo, ganun. Hinimatay siya? Oo. Tapos, hindi mo na siya makausap. Parang gano'n na yung Malamang hinimatay, be. yung katawan niya, parang hindi mo na siya makakausap. Tapos, di syempre, bago ako pumunta doon, prepare ko, excuse me. Opo. Thank you po. Ano sabihin ko? Okay lang po. Prepare bago ka pumunta. Siyempre, bago ako pumunta, nakakatakot pumunta mag-isa. Yun yung sabi ko, parang hindi ko kayang mag-isa to. So, tumawag ako ng reinforcements. Nang damay ka pa. Doon sa Yes, passion nandamay project. ako. Hindi reinforcement pala. Pinaganda ko lang yung words, pero nandamay lang talaga ako. So, pinuntahan ko yung isa kong co-work, which is si Sir Darwin sa kabilang division. Na lagi talaga siyang pumupunta ng traslasyon, tapos nagpipicture talaga siya. Excuse me, award-winning yung photos ni Darwin Yeah. Hornal. If you can, hindi Reinforcement. basta yung binitbit ko doon. No? So, Pero yun. diba, Yes. yung session mo, umabot ng 22 hours. Sa yun ata, if di ako nagkakamali, 20 hours? Ganun katagal. Sa tingin mo ba may pagbabago dun sa kuha mo kung nagstay ka din ng 20 hours? Ito na nga, B. Eh di palipat-lipat kami ng posisyon. Kasi gusto na naming maabutan yung traslasyon. Nakapwesto kami sa National Museum kasi yun yung pwesto ng mga photographer namin ng PIA. Tapos pwesto kami doon, maaga pa lang nakadaan na doon yung traslasyon, siguro mga 8 to 9, ganyan nakadaan na sa amin. So, medyo wala kaming picture doon dahil nag-broadcast din kami ng balitang pambansa. As a Ayun, reporter. yes, as a reporter. So, hindi rin ako masyado nakakuha ng picture. Although nandun naman si Mr. Darwin, sabi namin na after natin kumain, salubungin natin yung traslasyon. Oo, yun yung balak namin. Eh di lakad-lakad kami. Di ba parang makukuyog ka? Woo! O, mag-aantay. Kasi may napwestuhan kami sa may Arlegui. Yung basta street yon sa may Quiapo. Yun yung isang route ng traslasyon. Na parang pag inantay namin siya, 3 o'clock na siya dadaan sa amin. Yun yung 3 PM? estimate. Oo, 3 PM. Pero ang nangyari talaga, nakadaan siya parang 5 or 6 sa Arlegui. 2 hours So, kung delay. inantay namin yun, gabi na kami. Pero kasi ate, di ba magkakaroon talaga ng shift of emotion kasi halo-halo na yung pagod, gutom, nahihilo na sila. So parang, ano kaya yung naging feelings ng mga nakatapos ng 20 hours?
Sa totoo lang, hindi ko Ikaw, Juma, after nung nung experience mo, like pagod ka ba? na from 4 o'clock ata yun. 4 o'clock hanggang umalis na kami mga 1 eh. Pagod na ako, tapos ang sakit na ng paa ko. Nagutom na Nagpaapo ako. ka? Hindi naman. So, sobrang dami lang yung nilakad mo. Sasakit talaga yun. Tapos walang upuan yun Tapos, nahilo ka na sa init, nagutom ka na, sasakit yung ulo mo. Tapos, ako wala pa ako dun sa balyahan ng parade, yung siksikan. Nandun pa ako sa gilid lang. Paano pa yun nandun sa gitna? Kaya nga So, Pero nakakanood ako ng like mga interview ng mga after. Parang yung sobrang sila, like inspired, hindi daw sila nakakaramdam ng pagod. Yung parang more on religious something experience talaga siya. Parang for them super totoo naman like worth it siya, pero parang yung physical aspects of it na napagod, nagutom, parang hindi na nila napansin dahil nga talaga ang tutok nila is magbigay pugay kay Nazareno. Parang bukod dun lagi naman nire-remind ng PNP, ng MMDA, saka ng Quiapo Church na bago kayo pumunta, kumain kayo, uminom kayo ng tubig, ganyan, kailangan saka kayo diba may mga namimigay ng food? Naabutan ba kayo? Yes, may mga stasyon sa ruta na namimigay ng tubig, ng pagkain. Parang part na rin ng serbisyo nila or devotion nila sa traslasyon, sa Jesus Nazareno. So, yun. Meron nga akong story dun sa isa kong kasama, si Mr. Pido. Parang hindi pa ganun kasikip daan namin. Pero maraming tao. Pero hindi pa yung as in pwede ka lang magkapalitan ng mukha. Pero na siya, talagang sabi niya sa amin, alis na tayo, nasusuffocate na ako. Sabi niya Talaga, talagang parang ganun. nakulog na. So, So, ang sabi niya, hirap sige, din kasi may dala silang gamit. may dala din sa gamit, malalaking camera, ganyan. So, yung kay Kuya Pido, parang ganun siya na isang malaki. Yun. Kasi nakita ko sa isa mong photo, ate, hindi ko alam kung anong age niya, pero for sure senior citizen na. Tapos happily siyang nakakapit dun sa poste. Yeah. Parang Okay. sobrang willing siyang mag-go through dun sa mahabang prosesyon, regardless of the age. Ano pa sila na taon-taon yung ginagawa, no? So, Totoo. may mga bata ba? Mga bata? Anong mga age? Lahat talaga? As in, na-amaze ako kasi, alam niyo yung, kasi sa Poong Jesus Nazareno na traslasyon, meron silang, bukod dun sa Poong Jesus Nazareno na figure ni Quiapo Church, meron din yung mga grupo, may mga grupo kasi sila, na meron silang personal na ganon, na Poong Jesus Nazareno. Dinadala nila doon. So, yung may mga hindi na kayang lumapit doon sa hinihila, doon na lang nagpapapunas ng mga towel. Yung nakakatuwa kasi lahat talaga ng makikita mong nag-a-assist doon sa mga mga bata. Ay, talaga? Oo, mga bata yung babato mo sa kanila yung towel mo, tapos ipupunas sila sa personal na Hindi, diba? grupo. Yung ultimate goal talaga na although bawal kasi siya yung sumampa sa andas, pero parang ang dami pa rin nating nakitang yun yung tuga to. Yun yung peak nung experience mo doon pag nakasampa ka. Tugatog. Oo, totoo yun kasi nung parang kakalabas lang nung andas sa grandstand. Sabi namin, bakit may mga nakikita naming pawis-pawis dito sa National Museum? Parang 2 hours pa lang. Parang konti pa lang yung nalalakad niya mula grandstand. Yung pala, sabi nila, narinig ko sila, sabi nila, tapos na ako, kayo naman. Yung pala ibig sabihin nila, nakaakyat na sila. Climb parang proof achievement na nila yun, na nakaakyat na sila, tapos na sila, pwede na sila umuwi. Parang ganon. Pero diba, ginawa nga yung parang yung casing, sorry po Lord, I mean yung bago niyang lalagyan, parang design siya parang to prevent. Pero grabe, na-accept pa rin nila. Oo, parang ang nangyari sa mga nakita ko, di ba ito yung rectangle, aakyat talaga sila, tapos hahawakan lang nilang gano'n, tapos tutulak na sila ng mga nagbabantay. As in, itutulak sila, balo sila malaglag, Dahil nga bawal, pero Yes, parang,
Pero Kasi hindi bukod talaga sa delikado yun. Pwede ka mag-wish? Paano ba, ano yung katumbas nung, ganun ba yun? Kasi hindi ako familiar dun sa, Parang ganun nga, meron ngang mga ganun na pagka nakaangkas sila dun sa andas, parang super fulfilled na sila na pwede silang mag-wish. Kasi nga nahawakan nila. malapit ka, gano'n. Parang may Ha? part nung pleno na nahawakan mo, baka gano'n. Yes, ganun. Oo. Yung tali, achievement din yung tali. Kasi, ano yun eh, ang nakakatuwa pa, bukod sa andas, may tali yun, yung lubid niya. tawag doon sa tali? Iho? Ano siya, nakakapal na lubid. Lubid? Tapos, yun yung ginagamit nila para hilahin yung andas papunta dun sa ruta. Kung saan Tapos di ba papunta. naputol yun? Oo, parang naputol din yun. Rin sa, nagkagulo sa Ayala Bridge. Dito ako Tapos, curious ate kasi napapanood ko lang siya sa mga aerial video ng mga media or mga nagko-cover nun. Kapag ba pinanood mo sila sumunod dun sa prosesyon, hindi na sila nakakapaglakad, 'di ba? Talaga bang nagpapaagos na lang sila dun sa Agos. may ganon. Parang, talaga Walang siya kasi parang walang space. walang space. Kung nandun kayo, di ba, kunwari, ito yung kalsada. Tapos, parang sila nakatambay sa gilid ng kalsada. Pero pag nandyan na yung andas, tumayo na kayo kasi mahihila na lang kayo dyan. Talaga? Like, whether kahit kumapit ka sa ano, ganun. Well, yung iba umaakyat sa yung parang wall, kunwari dun sa National Museum, meron dun wall na parang plant, lagyan na ng plant na medyo mataas siya. Umaakyat sila dun para lang di sila matulak. Ganon. Go with the flow na lang sila. Literal, go with the flow. Kung hindi ka gagalaw, stampede ka. Go in. Ha? Ano? Once you go in, wala, You can never go out. I never go. Hindi pala yun. Thank you po Pero sa ang maganda naman kasi ngayon, although marami naman talagang mga police, may mga coast guard doon na nagpapaano talaga sa kanila. Ang nakakaloka pa, may umaakyat sa mga kunwari ito yung gate ng National Museum na napakataas. Yung kasi parang gate, umaangat sila doon. Paano? Hashtag Oo. paano? As in, umaakyat sila. Sabi ko, paano sila aakyat doon? Gano'n, ang taas-taas. Doon sila nakatayo. Para makita Nakita nila. niyo po ng mga bagong gymnast ng bayang Pilipinas. Yes. Dapat pala dito sa scout yung Olympics. Ano din si Carlos Yulo pag nakita niya. Oo. Tsaka si EJ kasi kayang gumanon. Oo nga, parang EJ, hello. Pero grabe no. Wait, so 'di ba, yun nga, yung ultimate goal is makahawakan yung dulo ng cross or something. Anong difference sa pahalik? Kasi 'di ba pag pahalik, talagang yun yung pwede mo hawakan, hindi mo kailangan parang iba pa rin siguro yung makikipag ka. Siguro iba pa rin. Hindi ko man alam deeply kung bakit. Kasi first time ko lang naman. Pero, parang kasi may dun sa translation, parang may sakripisyo na kasama. Parang gano'n. Yeah. May hirap na kasama eh. Like, pag nagawa mo yun or like pag natapos mo, fulfilling sa'yo kasi may nagawa kang sacrifice for sa sarili. Yes, panatag. Oo. Kailangan, parang, parang yun, parang kailangan may sakripisyo sila na nabigay na, nahirapan sila na nakapaa pa nga sila, di ba? So, alam mo yun, parang yung ginawa ni Lord sa, dati, na nagbuhat siya ng cross, parang ganun, parang sinamahan nila dun sa hirap. Ang ganda. Ang gandang take no, no? Parang, nga, no? Yun pa rin. Thank you. Ako naman, pero dahil may pinsan ako, ka-birthday, yung birthday niya ay kasabay nung feast ng Nazareth. Anong name niya? Anong name niya? Poong Jesus. Ang pangalan Ako niya Jesus lang eh. babae siya. Hindi naman Okay. Jesus after the Nazarene. Pero based doon since every year siyang dinadala doon ng papa niya, since
3 years old, 4 years old. Although Talaga? yes, although lagi daw sila pumupunta sa Quiapo, parang naniniwala sila na mas nagbibigay ng milagro si Nazareno sa January 9. Kasi doon natin siya sine-celebrate natin yung feast niya, parang gano'n. So, kahit Yun. hindi kami pumupunta ng Quiapo, iba daw yung feeling nila mas maraming blessings 'pag January 9. Tsaka parang lahat ng deboto doon, may talagang testimony sila kung paano nag-miracle, may binigay. So parang hindi mo masasabing, parang ang galing talaga. Totoo. May mga nakakausap ako doon na isang matanda siya, na meron siyang bato sa kidney. Bato. Ayun, tapos oo, tas nawala daw. Oh. Like without any medical intervention. Parang papa-check up lang naman siya, ganyan. Tapos nag-herbal, pero bukod doon, wala na. Tapos nawala daw yun. So, yun. Tapos meron So, silang nagpanata na niya Yeah, for like the same thing. pero dahil matanda na siya, dun lang siya sa gilid, hindi siya sumama sa parada. Nakatingin lang siya. Sinama niya, ito ba nakakatawa, sinama niya yung friend niya. Friend ba talaga? Sino yung kasama na yan? Senior tong parehong babae. Ay, So, Oo. tapos, yung sinama niyang friend, taga Nueva Ecija pa. grabe bumiyahe. First time na. First time nun, nung friend niya. Kasi may sakit daw, parang may ovary cancer, parang like that. Sana gumaling si Ma. Tapos para siya nade-depress daw, ganyan. So, sinama niya doon. Masaya naman. Sana next year, no? Kung babalik siya kasi gumaling na siya. Hanapin mo ulit yun. Sige. Hanapin mo ulit siya. So yun, masaya siya. Nakita niya si Poong Jesus Nazareno. Tapos galing pa siyang Nueva Ecija. So ikaw, ulit ka next year? Like, gagawin mo na ba siyang devotion mo din as a journalist? Investigative journalist. Siguro pupunta ako, pero unofficially. Personally lang. Like, wala siyang... Hindi na yung like this year na nag-cover. Oo, parang ganon. Like, hindi ako dedem. Nagsumbong! At dahil dyan, kailangan na ng ibang magko-cover. Diyan, no? Parang hindi siya masaya, Hindi! Parang medyo choppy naman kasi yung Ay, sorry. So, parang gusto kong pupunta, pero, on my own na, hindi nagmamadali, hindi ganto ganyan. Ikaw sana, like personally, hindi mo takot? Would you wanna try? Yung cover, like on official duty, like... Ako ba yun? Yes. Parang kunyari wala siya naririnig dyan. And then like, Jana Marie. Narinig. Yes, ako. Gusto ko din talagang i-try. Parang ang plastic. Hindi, gusto ko talaga i-try. Kasi kami, I was born and raised in a Catholic house. May context. Pero, hindi ko alam kung bakit. Never kaming pumunta sa feast ni Nazarene. Pero pumupunta even kami. your lola? Kaya po kami every Friday. Pero I don't know why hindi kami nagpupunta sa mismong araw ng fiesta. Kaya po kayo every Friday? As much as possible. Every first Friday of the month. Ngayon lang namin nalaman yun. Bakit parang late ka naman ang pumunta ng Friday? Parang may bantana si Lord, kuhanin ako doon sa lighting ko. Kaya nga, hindi ko talaga kukunin ka ni Lord, Tsaka nagpapahalik din ako. Hindi ako! Pakilinaw, tayo po ay isang opisyal na broadcast ng Philippine Information Agency. Sorry po, hindi. Pumipila rin ako sa pahalik. Rather. Okay, cleared na po. Nililinaw namin na pumipila si Jana sa pahalik. Sa pahalik. Hindi po ako. Ang Poong Jesus Nazareno. Kala ko freakies.
Kasi ako Ay, hindi. iniisip ko kung gusto ko try. Parang oo, pero more on natatakot kasi talaga ako. What if nadala ako nung crowd? Parang 20 hours ako dun sa loob nung... Yes. Parang it takes a lot of courage. Talaga siya. Yung physical, yung kailangan talagang yung health mo, yung physical prowess, Yeah. yung physical endurance mo, kayang, yun. Opo, parang kailangan mo rin ng passion to do it. Tapos ito pa, pagka sumama ka doon sa parada, bawal ka nakasapatos. Ay, oo, Parang- kasi parang papalabasin, anong ginagawa? May kwento si Mr. Darwin, na one time, naipit daw siya dun sa, parang nagpipicture siya sa dulo ng trail ng parada. Tapos biglang ang ending, may pumasok na ganun din na isa pang group of people, naipit siya sa gitna. Tapos apparently, naka-shoes siya. Tapos, di na siya, siyempre nalaman ng mga kasama katabi niya kasi naaapakan niya sila. So, sumigaw daw talaga yung mga tao. May nakasapatos dito, ganyan. Nagalit sila. As in, Oo, nagalit syempre sila. baka nasasaktan din sila, di ba? Oo, Pag naapakan mo. So, ang ginawa daw nila, ito talaga yung pagkakuan sa akin, Mr. Darwin. Ba't ka natatawa? Kasi sabi niya, tinulak daw siya sa pader. Tinulak daw siya sa pader. Pero yung kwento. Tinulak siya sa pader. Tapos sabi, Yung joint effort ng mga nasa loob na talagang dun ka. dun ka sa pader. Tapos pagkatas daw, parang pawis na pawis daw siya. Lagkit niya na daw. Itulak ka ba naman ng crowd of millions and 100,000? Oo, parang kukuyugin mo na shoes. Ha? Nakalabas na siya dun sa Nakalabas nga siya kasi nilagay siya. Tinulak siya sa gilid para mawala siya sa trail. Sabi so much naman yun. Okay. Pero grabe. Grabe yung fate ng ating mga kababayan. Sobra. So like hands down. Tapos every year mo gagawin. Tama. So, kung alam mo yun, kung may makikinig dito na gusto rin nila mag-picture. Actually, marami nagki-picture sa Nazareno. Kasi nga, parang, meron kami mga foreigner doon na nagki-picture din. Tapos, ang dami mo talaga makikitang grupo ng mga photographers nagkakasama. So, yun. Sana, the next time na Pero grabe, hands down din kami sa'yo. Kasi ang tapang mo, tinry mo siya for the first time. Yeah. try natin So, siya. yun. So, pili-pili na lang kung sino sa atin next year mapapadala. Dahil ayaw mo na on official duty. So, yung mga yung mga gusto mag-picture, si Quiapo Church naman ay in advance magpapa-accredit as a photographer. So, yun. Abangan na lang sa Facebook page. Napakinggan yung reminders ng PNP, like ng MMDA, to stay safe. Yun lang naman yun at the end of the day. Yes, for your safety. And huwag naman pumunta for the picture lang. Try to Yeah. feel kung ano yung devotion. Try to respect the devotion ng mga nagpupunta every year sa Nazareno. Like it's still an event to pray, to reflect, to give thanks, ganun. So yun, congratulations sa'yo, Jumanin. And sino kayo makakasama natin next episode? Abangan ang next episode kasama si... Kung may... Hindi ko alam. Meron yun. Pero yun, grabe. So, see you sa next episode next month. At i-share nyo to please sa inyong friends and mga co-devotees ng Nazareno. Thank you! Bye-bye. Guys, bye! Huy. Okay, goodbye na tayo, guys. Bye, end call. Bye. Paano to end?